Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin itong si Senator Bato de la Rosa na kini-question niya na si Marlica dahil sinasabi ni Marlica na itong si Senator Bato daw mukhang nabayaran daw ni First Lady Lisa Marcos. So dito naglabas ng sama ng loob or ng galit itong si Senator Bato dito kay Marlica dahil nga ang hilig lang ang hilig lang mag-akusa ni Marlica na wala naman siyang pinanghahawakan na solid evidence. Pero kalimitan mga inilalabas niyang mga ebidensya is purely voice message na sinasabing nagkausap ng ganito, sinabi ro ni ganyan, na hindi naman natin mako-confirm kung talagang sinabi yun kasi nga lalo na ngayon na ang technology natin is talagang napakadali na. So gumagamit na ng AI para magaya yung boses. So hindi natin may kukonsider na totoo yung mga sinasabi rin ni Marlica kasi nga voice message lang yung usually pinaparinig niya. So ito panoorin po natin, pero bago po ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe dito sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin tong paglalabas ng sama ng loob o galit ni Senator Bato dito kay Marlica. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Alam nyo, kay Marlica kasi napakadali lang mag-akusa. Kasi nga, wala siya rito sa Pilipinas. Nasa Amerika siya. So, hindi siya sakop ng o hindi siya pwedeng hulihin sa Amerika kung ang ikakaso ay cyber libel na dito ikakaso sa Pilipinas. So, hindi siya parte o hindi siya applicable sa Amerika na pwedeng i-extradite or pauwiin dito sa Pilipinas once na makasuhan. Pero tinatry pa rin ng ibang mga agency na subukan masampahan ng kaso si Marlica sa abroad kasi nga madalas siyang mag-akusa nang wala naman siyang pinanghawakang ebidensya tulad dyan. Although yung tanong niya kung sasabihin daw ba niya kung nabayaran na daw ba si Senator Bato ni Lisa Marcos. So doon pa lang medyo malaking insulto na yung kay Bato de la Rosa na alam naman natin na ito malapit kay Pangulong Duterte at napaka-imposible na mabayaran to ni First Lady Lisa Marcos, di ba? So kaya nga sabi rito ni Bato na napaka-irresponsable ng mga sinasabi ni Marlica. So tingnan natin, base na naman sa kanyang statement na padadaluin niya sa Senado o iimbitahan niya pumunta sa Senado itong si Marlica, pero I think medyo malabo dahil nga may kinakaharap na kaso yan dito sa Pilipinas si Marlica na once na siya tumapak dito sa Pilipinas, pwede na siyang damputin dahil dahil meron siyang warrant of arrest. Ngayon, pati ako tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, pakinggan pa. Kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon? O ayan, bakasyon daw ang Senado. So paano nga naman mag-hearing etong si Senator Bato de la Rosa na sinasabi nila na tinutulugan na lang daw ni Bato yung issue na to.
Katulad nung kay Senator Rapi Tulfo na sinasabi nila na nagnanakaw daw ng oras, na bakit daw nandun siya sa RTIA ng etong nakarang linggo na to, na Monday hanggang Friday nandun siya at nasa show siya ng RTIA. Kini-question nila yun. So ang sagot doon, si Bato na yung sumagot, is nakabreak ang Senado. So nakabreak yung session, wala silang hearing. So paano sila magkakandak ng kanilang hearing? Paano sila magtatrabaho? Kung nakabreak nga naman. So dito pa lang nasoplak na yung mga anti-Tulfo natics na sinasabing si Senator Rapi Tulfo nagnanakaw lang doon ng oras na hindi daw pumapasok sa Senado, samantalang naglabas naman ng Senado na isa sa pinaka-working senator at walang halos perfect attendance si Senator Rapi Tulfo. Pero ang sigaw ng mga anti-Tulfo natics nagdanakaw daw ng oras at pala absent daw si Senator Rapi Tulfo. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, si Senator Bato na nagsabi nakabreak po ang Senado ngayon, so wala silang hearing. Kuha nyo. Sino ka Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, if I am being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Nakakatawa lang to si Bato, no? Kilala mo ba si Marlica? No, Your Honor. O ba't sinasabi niya na pinipersecute kita, na parang pinipersonal kita? So, nakakatawa lang yung tanong ni Bato rito eh. Maharlika, Doon lang na-interview po, yung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang... Alam, nagahit na si Senator Bato, tinahamon na si Mardi kasi napaka irresponsible nga naman na mag-akusa ka ng isang bagay na lalo na yan na sinasabihan na nabayaran ka na ba. So napakalaking yun, lalo na kung dating itong si Bato dating pulis, PNP chief, na sasabing nabayaran na yung kanyang pagkatao para lang pagtakpan yung mga bagay-bagay na ganyan. Gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without... Totoo yung sinasabi dyan ni Senator Bato. Talagang sa social media, grabing mag-akusa, grabing mag-akusa ng wala man lang ebidensya. Kasi nga walang accountability, walang kumbaga
pwedeng ilabas kahit ano, kahit wala kang, kahit chismis lang. So dapat yan may mga accountability na kaikibat kapag nagdabas ka ng mga statement tungkol sa ganyang mga bagay, alam mo pwede makasira. So kaya lang naman malakas ang loob dyan ni Marlica kasi nga nasa abroad siya eh. So hindi siya sakop ng batas ng Pilipinas in terms of cyber libel. So kaya malaki yung ano ko dyan, malaki ang hula ko na hindi pupunta si Marlica rito sa Pilipinas kasi alam niya kapag siya ang pumunta rito sa Pilipinas pwede siya makulong. Malamang at malamang ngayon ang sasabihin niya sa channel niya na hindi siya pupunta dahil maraming threat sa kanyang buhay, sigurado yun yung gagamitin niya. Pero ang unang-una dyan, meron siyang warrant of arrest. Sa pagkakaalam ko, meron siyang warrant of arrest na kaya hindi siya makakatapak dito sa Pilipinas kasi nga dadamputin na siya. Fairly. Pati tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing.